We are going to explain to you all you need to know to get started with the graphic design. We hope you find it useful. Ang graphic design ay ang pagsasanay ng pagbuo at pag-ayos ng mga visual na elemento ng isang proyekto. Kahit na ang term na graphic design ay umiikot lamang mula noong 1960s, ang anyo ng sining mismo ay naging isang mahalagang bahagi ng visual na komunikasyon. Sa libu-libong taon, makakakita tayo ng mga unang halimbawa ng graphic design sa mga sinaunang manuscript at ang maging sa mga prehistoric cave painting. Ngayon, ang industriya ng graphic design ay sumasaklaw sa maraming iba't ibang mga disiplina at espesyalisasyon. Ito ay isang kapanapanabik na larangan na patuloy na nagbabago. Ngunit ang likas na kakayahang umangkop nito ay maaaring gawing medyo nakakalito para sa isang beginner na maunawaan kung ano mismo ang graphic design at kung ano ang uri ng mga profesional na trabaho ang ginagawa dito. The basic elements of graphic design encompass color, textures, form, space, typography, hierarchy, and concept which collectively shape a visual composition. With color choice, textures, application, balanced forms, well-utilized space, legible, typography, hierarchical organizations, and a clear underlying concept being pivotal for creating effective and aesthetically pleasing design. Point. Ang point sa graphic design ay parang ang PC o detalye na nagbibigay buhay sa disenyo. Ito ay maliit na bahagi ng disenyo na nag-aambag sa kabuuang karanasan ng mga tao sa pagtingin dito. Gayun din, ito ay maaaring tingnan bilang mga punto o interes na nagpapahiwatig ng mga lugar na mahalaga o nais bigyan din sa isang disenyo. Linya. Ang mga linya ay maaaring magbigay direksyon o pagkakaayos sa mga elemento sa disenyo. Maaari itong maging simpleng straight line o kahit maliit na curve. Hugis o shapes. Ang mga hugis ay mga elemento o forma na ginagamit upang makabuo ng mga disenyo. Maaaring ito ay bilog, parisukat o anumang iba pang forma na maaaring gamitin sa paglikha ng mga imahe o layout. Ang mga hugis ay nagbibigay ng struktura at kahulugan sa mga disenyo at mahalaga ito sa pagpapahayag ng mensahe o konsepto. Halimbawa ng isang bilog ay maaaring simbolismo ng pagkakaisa habang ang isang parasukat ay maaaring nagpapahayag ng katatagan o organisasyon. Sa kabuuan, ang mga hugis ay mahalaga sa pagbuo ng maganda at epektibong mga disenyo sa graphic design. Negative space. Ang negative space sa graphic design ay ang mga espasyo o puwang sa paligid ng mga elemento sa isang disenyo. Ito ay bahagi ng design na hindi puno o hindi nakikita agad. Ito ay importante sa pagbuo ng balanse at pagkakaunawa ng mga elemento sa isang disenyo. Parang sa buhay, minsan kailangan natin ng katahimikan at puwang para ma-appreciate ang mga bagay. At ang panghuli ay kulay. Ang kulay sa graphic design ay parang palet ng kulay na ginagamit para gawing maganda at buhay ang mga disenyo. Ito ay tulad ng mga lapis na iba't ibang kulay na ginagamit mo sa paggawa ng isang obra. May mga iba't ibang uri ng kulay tulad ng RGB at CMYK na may kanya-kanyang gamit depende sa layunin ng disenyo. Ang pagkakaalam sa mga ito ay mahalaga para makagawa ng makulay at magandang mga proyekto. What are the principles of graphic design? Principles are the guidelines to apply when placing the different elements in a design. Principles of design are rules that will help guide you while making important decisions throughout your projects, whether they high level and universal or specific to your project or product. They have the power to unify all your collaborators around what is important to you and your users. Balance.
Balance is the distribution of the various elements on a layout. Balance in graphic design is offsetting how the graphical weight of components balance with each other on either side of a design to create satisfaction, completion, and cohesion. There are three types of balance: symmetrical, asymmetrical, and radius. Symmetrical balance. The feature of both sides of the composition have the same distribution. Ibig sabihin daw po nito ito ay pagkakaroon ng parehong timbang o bigat sa parehong bahagi ng isang layout. Ito ay ang pagkakaroon ng pantay-pantay na distribution ng mga elemento sa kaliwa at kanan, itaas at ibaba ng isang sentro o axis. Asymmetrical balance. Both sides of the piece have similar elements, but the distribution of those elements is not the same. Nangangahulugang ang mga elemento ng disenyo ay hindi pantay-pantay na nahahati sa dalawang bahagi ng isang layout. Ngunit ang bigat at timbang ay naaayon sa ibang mga bahagi ng disenyo. Ito ay nagdudulot ng dynamic sa disenyo. Radius balance. The placement of the components follow a circular pattern. Ang radius balance daw po ay hindi kagaya ng symmetrical at asymmetrical balance, dahil ito ay paikot lang o circular na pattern. Dominance. This principle is about the hierarchy that the designer established among elements. It is the visual way to show the importance of every part of design. To show dominance, you can play with factors like size, contrast, or negative space. Ito daw po ay isang mahalagang bahagi ng prinsipyong pangdisenyo na nagtuto sa pagtukoy kung aling bahagi o elemento ng disenyo ang dapat magdala ng pangunahing mensahe o focus. Proportion. As simple as it sounds, this principle is about the size of every element compared to the others. Ang proportion daw po ay tumutukoy sa tamang pagkakaroon ng relasyon o sukat ng mga elemento sa isang disenyo. Ito ay isa sa mga prinsipyong pang-disenyo na tumutulong sa pagbuo ng maayos at balansing mga disenyo. Contrast. Contrast allow us to distinguish items that do not belong together. It is useful for grouping or ungrouping different parts of the design. It helps the designer to drive the audience attention. Ang contrast daw po ay ang pagkakaiba sa pagitan ng mga elemento ng disenyo, tulad ng kulay, liwanag, dilim, sukat at iba pa. Ito ay isa sa mahalagang prinsipyo sa pagbubuo ng mga makabuluhang disenyo dahil dito ay nagbibigay diin sa pagkakaibang visual sa pagitan ng mga bahagi ng disenyo na nagbibigay buhay at diin sa mga elemento. Rhythm. This principle sets the path for the human eye to move from one element to another. This way, the designer can determine the attention flow and guide the audience through it. Ito daw po ay nagbibigay buhay at nagbibigay direksyon sa mata ng mga viewer habang tinitingnan nila ang isang disenyo. Ito ay nagbibigay buhay at pagkakaisa sa buong disenyo. Unity. There is unity when we can perceive that all the elements of a specific design belong together. This principle is essential for visual perception. The human brain will always focus on whatever it recognizes as a unit. What are the main types of fonts? In graphic design, fonts can be broadly categorized into two main types: serif fonts, which have decorative strokes or serifs at end of the letter conveying a sense of tradition and formality,
and sans serif fonts, which lack these strokes and offer a clean, modern look that's often used to be a more straightforward and contemporary aesthetic. Sa graphic design, ang mga script fonts ay may mga uri ng mga letra na nagmumula sa kamay o sulat kamay. Ito yung mga fonts na may mga kasalukuyan at magugusot na mga titik na parang nagsusulat ng maayos na sulat kamay. Karaniwang ginagamit ito sa mga disenyo na may kaunting pagka-elegante o dekorasyon. Madalas itong ginagamit sa mga wedding invitation o iba't ibang uri ng mga proyektong naghahanap ng personal na atake. Ang mga display fonts ay tulad ng mga malaking pamagat sa mga graphic design. Pinapakita nila ang mga malalaking titik o mga salita na magandang tingnan at makapuhaw ng atensyon. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa mga pamagat o kaya yung mga malalaking teksto tulad ng mga pangalan at mga headline sa mga poster, logo at iba pang mga proyektong nais magkaroon ng mga makabuluhang epekto. Ang mga display fonts ay mataas ang pagkaporma kaysa sa mga pangunahing fonts tulad ng Arial o Times New Roman at madalas ang nagbibigay ng mga personalidad o tema sa mga disenyo ng graphic design. Sa graphic design, ang mga serif fonts ay mga tipong ng letra na mayroong mga maliliit na dekoratibong strokes o serifs sa mga dulo ng mga titik. Ito ay ginagamit upang magbigay ng tradisyonal at formal na anyo sa mga teksto. Para itong formal na kasuotan ng mga titik na nagpapakita ng pagiging tradisyonal at seryoso. Halimbawa nito ay ang mga Times New Roman o Georgia. Sa graphic design, ang sans serif na mga font ay mga letra na walang mga maliliit na palamuti o strokes sa mga dulo ng mga titik. Ang mga fonts na ito ay kilala para sa kanilang malinis at makabago na anyo. Karaniwang ginagamit ang mga ito para sa digital na disenyo at para maunawaan ang mga sans serif fonts ay tila mas simple at direktong magpapakita ng mensahe kahit karaniwang ginagamit sa mga poster, website at iba pang proyekto nangangailangan ng malinaw na teksto. Ang black letter fonts ay isang uri ng mga titik na karaniwang ginagamit sa graphic design na kilala rin bilang Gothic o Fracture. Ang mga fonts na ito ay madalas na ginagamit sa mga disenyo na may temang makaluma, tradisyonal o misteryoso. Sa mga black letter fonts, makikita mo ang mga titik na may mga dekorasyon o mga serif sa kanilang mga gilid. Ang mga titik na ito ay may mga bukas na hugis at nagbibigay sila ng isang maalindog na anyo sa mga titik. Ito ay madalas gamitin sa mga disenyo ng mga medieval na manuskrito o mga simbolon ng mga organisasyon. Sa graphic design, ang black letter fonts ay maaaring gamitin upang magbigay ng dramatic at kakaibang dating sa mga proyekto. Maaari itong gamitin para sa mga headline, logo o mga disenyo na nais magbigay diin sa mga kasaysayan o tradisyon. Kaya ang black letter fonts ay makakamit ang kombinasyon ng makaluma at misteryosong vibe na maaaring magdagdag ng mga interes at karakter sa iyong mga disenyo. Ang mga slab serif fonts ay mga font na may malaking strokes o horizontal lines sa mga dulo ng mga titik. Parang ang block letters sila ay madalas ginagamit sa graphic design para magbigay ng matibay at professional na vibe. Kung ang mga serif fonts merong mga maliliit na dekorasyon sa mga titik, sa slab serif mas makapal at flat ang mga ito gaya ng Helvetica sans serifs. Ito ay may modernong dating. Sa graphic design, ang dingbat fonts ay may mga espesyal na uri ng mga font na hindi naglalaman ng mga titik at numero tulad ng karaniwang font. Sa halip, ang mga ito ay binubuo ng mga graphical symbols, icons o kaya mga piktograma. Ito ay ginagamit upang magdagdag ng mga dekorasyon, detalye o iba't ibang mga elemento sa mga disenyo. Halimbawa,
Kung gusto mo ng isang simbolo ng bituin, puso o kahit anong pang-graphic na hindi mo madadaan sa karaniwang titik at numero, maaari mong gamitin ang Digbat font. Para ito ay ang nagbibigay mas maraming pagpipilian sa pagsasagawa ng mga kakaibang disenyo o pagpapalakas ng mga mensahe sa graphic design. Sa graphic design, ang mga color fonts ay mga font na may kasamang kulay at mga disenyo. Ito ay nangangahulugan na hindi lamang ito ang mga simpleng letra, kundi mayroon ding mga kasamang kulay, gradient o iba't ibang disenyo ng kulay na maaaring gamitin sa paglikha ng mga kakaiba at makulay na mga disenyo. Ito ay nagpapahalaga sa graphic design dahil nagbibigay ito ng mas maraming pagpipilian para sa pagsasagawa ng mga mata-catching at makulay na proyekto. Sa pamamagitan ng mga color fonts, maaari mong madagdagan ang mga personalidad at pumukaw ng atensyon sa iyong mga disenyo. What are the main color models? As we said before, color is a crucial element of graphic design. To properly work with it, we have to understand the main color models. Color models are representations of the different color available to human sight. In today's post, we will focus on two of them, CMYK and RGB. Sa graphic design, ang CMYK ay isang sistema ng kulay na ginagamit upang lumikha ng mga kulay sa mga printed na materyales tulad ng posters, flyers at mga magazine. Ang CMYK ay kumakatawan sa apat na pangunahing kulay: cyan, magenta, yellow at key or black. Nagmumula ang mga kulay na ito mula sa mga tinipid na pintura ng tinta sa papel o iba pang mga materyales. Kapag pinagsama-sama ang mga kulay na ito, ay maaaring makalikha ng iba't ibang mga kulay at tono para sa mga disenyo. Para mas magkaunawaan, isipin ito na parang halo-halo na tinta. Kapag pinagsama-sama ang iba't ibang kulay, magkakaroon tayo ng mas maraming mga kulay na pwedeng gamitin sa mga proyektong grafiko. Ang CMYK ay mas maganda para sa mga proyekto ina-output sa papel o sa iba pang printed na materyales, habang ang RGB naman ay karaniwang ginagamit sa digital na media tulad ng mga website at screen displays. Ang RGB o red or green or blue ay isang sistema ng kulay na ginagamit sa graphic design. Ito ay ginagamit upang bumuo ng mga kulay sa mga digital na rawan at mga screen ng computer. Sa RGB, ang bawat kulay ay binubuo ng tatlong primary na kulay: pula, berde, asul. Kapag pinagsama-sama ang mga kulay nito sa iba't ibang intensidad, nabubuo ang iba't ibang kulay. Halimbawa, kapag pinagsama-sama ang pula at berde ng pantay-pantay, makakabuo ka ng dilaw. Kapag pinaandar mo naman ang lahat ng tatlong kulay sa kanilang pinakamataas na intensidad, makakabuo ka ng puting kulay. Sa graphic design, mahalaga ang pagkakaalam sa RGB upang makamit ng maayos ang kulay sa paggawa ng mga larawan at mga disenyo sa computer. Ito ay isa sa mga pangunahing sistema ng kulay na ginagamit sa digital na mundo. What is the best graphic design software for beginners? It could be the case that you want to try to create a design, but you do not feel ready to use professional software. There is no problem. Nowadays, there are several options for those who want to try graphic design for the first time. We have made a selection of apps that it can help you get started. Canva. Canva is a starter-friendly online design tool. It is available on a website version and also as a mobile app. It allows you to create any graphic and to save it in your favorite format. Its library of templates is one of the biggest perks of Canva. You can use pre-made design to create your version by modifying them. The models are copyright free. You can use the final result for professional and commercial purposes. On Canva, you can find stock images, free icons and shapes, and hundreds of free fonts. You can also upload your files with a straightforward
drag and drop picture. Another example of best graphic software para sa mga bagong matututo. PicMonkey. The main features of PicMonkey are the photo editor and the design tool. This is the only tool that allows for real-time collaboration. It is a bit more complicated than Canva, as it will enable you to work with layers. It is an excellent way to get acquainted with the layer system. If in the future you want to work with professional software, you have to use layers too. Ang pinagkaiba po ng Canva sa PicMonkey ay ang Canva ay nagagamit ng libre samantalang ang PicMonkey ay may bayad. Tapos mas madaling gamitin ang PicMonkey sa bawat layers kasi mas mapapaganda ang design ng ating gagawing graphic design kasi ito ay merong mga layers. The fundamentals of design are the basis of every visual medium, from fine art to modern web design. Even small details, like the fonts that make up most compositions. What do these examples have in common? Some very basic elements, including line, shape, form, texture, and balance. They might not seem like much on their own, but together, they're part of almost everything we see and create. The fundamentals can be intimidating, especially if you don't consider yourself an artist. However, there's a lot they can teach you about working with different assets and creating simple visuals from scratch. Let's start at the beginning with one of the most basic elements of all, the line. A line is a shape that connects two or more points. It can be fat or thin, wavy or jagged. Every possibility gives the line a slightly different feel. Lines appear frequently in design, for example in drawings and illustrations, and graphic elements like textures and patterns. They're also common in text compositions, where they can add emphasis, divide or organize content, or even guide the viewer's eye. When working with lines, pay attention to things like weight, color, texture, and style. These subtle qualities can have a big impact on the way your design is perceived. Look for places where lines are hiding in plain sight, for example in text. Even here, experimenting with different line qualities can give you very different results. A shape is any two-dimensional area with a recognizable boundary. This includes circles, squares, triangles, and so on. Shapes fall into two distinct categories: geometric, or regular, and organic, where the shapes are more free-form. Shapes are a vital part of communicating ideas visually. They give images heft and make them recognizable. We understand street signs, symbols, and even abstract art largely because of shapes. Shapes have a surprising number of uses in everyday design. They can help you organize or separate content, create simple illustrations, or just add interest to your work. Shapes are important because they're the foundation of so many things. Learn to look for them in other designs, and soon you'll start seeing them everywhere. When a shape becomes 3D, we call it a form. Forms can be three-dimensional and exist in the real world, or they can be implied, using techniques like light, shadow, and perspective to create the illusion of depth. In two-dimensional design, form makes realism possible. Without it, a bouncing rubber ball is just a circle. A 3D building is just a series of rectangles. Even flat designs use subtle techniques to hint at form and depth. In everyday compositions, the purpose of form is the same, but on a smaller scale. For example, a simple shadow can create the illusion of layers, or give an object a sense of place. Basic forms can bring a touch of realism to your work, a powerful tool when used in moderation. Texture is the physical quality of a surface. Like form, it can be three-dimensional, something you can see and touch,
or it can be implied, suggesting that it would have texture if it existed in real life. In design, texture adds depth and tactility to otherwise flat images. Objects can appear smooth, rough, hard, or soft, depending on the elements at play. For beginners, textures make great background images and can add a lot of interest to your work. Look closely, and you may find texture in unexpected places, like distressed fonts and smooth, glossy icons. Just be careful not to go overboard. Too much texture in a single design can quickly become overwhelming. Balance is the equal distribution of visual weight. In other words, how much any one thing attracts the viewer's eye. Balance can be affected by many things, including color, size, number, and negative space. Mastering balance can be tricky for beginners because it does take some intuition. Luckily, the design world is full of examples that can help you understand its different iterations. Symmetrical designs are the same or similar on both sides of an axis. They feel balanced because each side is effectively the same, if not identical. Asymmetrical designs are different, but the weight is still evenly distributed. The composition is balanced because it calls attention to the right things. Many people use a strategy called the rule of thirds. This imagines your work area divided into a 3x3 grid. The focal point of the image is placed on or near one of these lines, creating visual balance with the rest of the space. We find this type of composition appealing because, according to studies, the human eye naturally follows this path when scanning a design. The fundamentals of design are all about the bigger picture. In other words, learning to appreciate the many small details that make up every composition. This insight can be applied to almost any type of project, whether you're creating your own graphics or just looking for simple ways to enhance your work. Thanks for joining us for the Fundamentals of Design. Check out the rest of our design topics, including color, typography, and more. Goodwill Community Foundation, creating opportunities for a better life.